Ninong Rai, pagdating sa content creation at pagluluto, isa siya sa the best sa pag-combine sa dalawang mundo ito. And may bagong upload si Ninong tungkol sa kanyang studio. So silipin natin ito. Nakakatakot yung itsura. Parang dating kriminal ata to eh. Sir, kayo po ba yung architect? Opo. Sige, pasok po kayo. Balita ko, boss, magpaparenovate daw kayo. Oo nga eh. Paano nyo nalaman? Ito, ready. Ready na! Grabe, bilis! Ready na! Ay, pasok Bilis. kayo! Pasok kayo! So I'm glad na kumuha si Ninong Rai ng isang architect. Now, kung titignan natin yung hawak ni Sir Anjo, hindi ito yung ihian ng ating mga fur babies or wiwi pads. These are most likely yung mga blueprints. And the reason kung bakit blue yung mga drawings na yan or yung mga plans ay dahil itong mga blueprints, duplicate ito ng original na plans. And usually, yung mga original na plans, black and white yung lumalabas sa large format na printers. So, pag pinaduplicate mo sila, merong process kung saan gumagamit sila ng chemical na pag na-expose sa hangin, ay nagiging blue. And yun yung rason kung bakit yung mga blueprints, ganyan, kulay blue. Tapos eto, ano to pinapakita mo? Ito na yung magiging itsura? Oo, ito na yung magiging itsura. Ito na yun. Ayun eh. Oh, wow. Uy. Ano to? Opisina? Opisina. Conference table? Good job, Teka Sir lang. Anjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sir, Pagkasabi. pito lang ata kami. Ay, ang ganda niya, no? Oh. Ito yung conference table. Ito yung mga desk namin. Yes. Ay, ang ganda na. Very nice. Okay, so kudos kay Sir Anjo sa presentation. I gotta say, maganda yung design, Sir Anjo. Silipin natin. Ay, architect, nagsisimula na pala kayo. Ayun, no? Boss. Ang sipag ng architect. Ang sipag. Yan ang pre kung tawagin hands-on. Hands-on talaga yan. Ito na, nagsisimula na kayo. Yes, so, Ninong. anong tawag dito? Buhangin lang to, Ninong. Buhangin. Hindi special na buhangin yan. Hindi. Now, when it comes to buhangin na pwede gamitin sa construction, merong tatlo na usual na ginagamit. We have river sand, concrete sand, and then meron naman yung M-sand or manufactured sand. Now, yung river sand, ideal na ginagamit ito sa palitada kasi smooth and round siya pag may microscope. So, mas madali at mas makinis usually yung kakalabasan ng palitada pag ganito yung ginamit nyo. And just like its name, itong river sand, nakukuha siya sa mga rivers. So, medyo mas scarce ito at mas mahirap makabili ng gantong klaseng buhangin. Now, next naman ay ang ating concrete sand. So, as opposed to the river sand, ang concrete sand ay coarse and nakukuha ito sa mga school or universidad. Kasi mga coarse. Bad joke. Anyway, tulad ng sinasabi ko, coarse ito or magaspang. So pag microscope nyo ito, angular yung kanyang grains. At dahil sa pagka-angular niya ay mas okay usually yung kanyang stability at yung strength. Kaya kadalasan ginagamit ito sa ating mga foundations or mga driveways. Now lastly, meron naman tayo M-sand or what we call manufactured sand. And ito yung pinaka-common na nagagamit sa construction. So dahil nga manufactured sand siya, that means artificial ito at ginagawa ito ng tao through pagdurog ng malalaking mga bato-bato. And because of this process, pag microscope natin ito, same siya sa concrete sand na angular yung kanyang mga particles. And dahil nga dinudurog lang siya from large rocks, mas cost-effective ito and mas readily available. Tapos dito, magkakaroon ata ng logo dito, no? Oo, na umiilaw. Dito, nice. dito. Kada landing. Kada landing natin. Pasok. Ito. Makikita nyo sa sahig, may mga masking tape. Indicator yan kung nasan okay. yung mga bagay-bagay. So itong mga masking tape or mga markings dun sa ground, ang tinatawag namin dito usually ay mock-up. And hindi ito yung ginagamit ng mga babae para mag-transform into a beautiful fairy princess. Ang mock-up ay parang 1:1 scale na simulation. And meron ng high-tech na klase ng mock-up ngayon. Merong malaking warehouse na empty, tas may projector sa ating ceiling, ipro-project yung actual na floor plan onto the floor. Talagang mabibilib yung mga kliyente pag ganung klaseng mock-up yung pinagawa nyo. Ayan. So, ito, Ninong, magiging glam area. Glam area. Hindi ako Hindi ako. Mga bisita mo. Kasi glamoroso na ako eh. So hindi po ito yung aircon namin. Hindi po ito. Meron po talaga tayong aircon dyan. Ito yung sofa. Sopa. Tapos may maliit na ref doon. May ano dito, ref. Tama. Tapos TV. May TV sila dito, Dito. di ba? Dito ang Yan. TV nila. Para magka-sleep deck sila. Importante yan. Tapos itong area na to, nandito yung vanity mirror nila. Ayan. Dito yung make-upan. Now, layout-wise, tulad ng nabanggit ni Ninong Rai ay parang magkaka-stiff neck nga naman yung mga uupo dun sa sofa pag may gusto silang panoorin. Pwede naman pagpalitin yung sofa at yung vanity. Yon. Or pwedeng dito yung TV.
kung nasa nakalagay itong evaporator. Yan, pwede namang ganun yung layout. And this is one of the advantages ng pagma-mock up or pag 1:1 scale. Papakita natin sa client, pag meron siyang changes, pwede nyo nang i-apply bago nyo pa malagyan ng maraming kung ano-ano. Ito yung magiging pinaka-office nyo. Ito na mismo, yung opisina. May tig-isa kayong cubicle. Oo. Tapos, magkakaroon kayo ng isang malaking long table doon. Conference table dito. Oo. Tapos, magkakaroon kayo ng pantry okay. area. Panty area. Pantry! So si Alvin, ayan na, nakapwesto na. Ito ngayon yung buong area namin. Ito. So ang mangyayari dito, nandito ako, para kita ko lahat. Okay, pause muna natin dyan. Now, kung titignan natin, yung bintana sa likod ni Ninong Rai ay merong rehas, which me personally, I'm not a big fan ng mga gantong klaseng mga rehas sa multiple story structures kasi somewhat fire hazard dito pag nasunog, paano mabubuksan. But wait, pag zoom in natin ay makita tayo dito, may hinges siya. So most likely nabubuksan itong part nito ng rehas for easy access sa ating mga akyat bahay. Hindi. Para madali siya mabuksan, for sure may lock naman ito sa loob. So pag nagkaroon ng aberya, pwede nyong buksan yan at kung titignan natin sa labas ng bintana, meron tayong ladder over there which is not ideal. Mas okay pa rin yung hagdanan but in an emergency situation, mas okay na yung ganito. Now ideally, sa mga commercial na buildings tulad nito, meron tayong fire exit dito at fire exit din dito. Kasi most likely, may structure dito, structure dito. So let's say ito lang yung existing na fire exit. Now, nandito ka nakatayo. That is you. Nagkasunog dito. So paano ka tatawid dyan? Disco Inferno yung gitna. Pero kung may fire exit dyan, pwede kang umexit doon. Boom! You are safe. So, yeah. Kaya ideal talaga. More than one fire exit. Ito, katulad ng mga ibang bahay, ay ang dirty kitchen. Dito namin ilalagay, nice. dito kami magluto ng stop meal, una sa lahat. Para kapag mag-shoot na, wala nang ligpitin doon. Saka yung boiler room mo dito. Boiling Okay, room. that's smart. Dito yan. May sarili pa talaga kaming kwarto na pakuluan. Kasi, alam niyo naman, minsan marami kami sinushoot sa isang araw. So habang pinapakuluan, nandito siya, may kalan dito. Tapos, may bintana dyan, diretso naman yan dyan. Tapos, okay. para hindi rin siya nakaka-apekto sa load ng aircon, di ba? Naka-enclose siya dito. Saka yung pressure- Makes sense. So, mautak yung pagkakaplano dito. Very, very smart. One more thing na napansin ko dito ay wala pa silang sprinkler system na nakalagay. Pero for sure, maglalagay si Sir Andrew and si Ninong Rai dyan. Lalo na't cooking yung isa sa mga main purposes ng air na ito. At kung di ako nagkakamali, cooking usually involves fire. And sa mga kitchen areas, yung mga sprinklers dito, hindi lang dapat normal na tubig yung laman. Merong specialized na wet chemical na kaya niyang patayin yung mga grease fires. Kasi pag yung apoy nyo napunta siya dun sa mantika, pag binuhusan nyo ng tubig yung mantika ay lalala at mas lalaki yung apoy. So para maiwasan yung ganon, yung mga fire extinguishers na ginagamit sa kitchen ay may laman ng mga specialized chemicals specifically for that purpose. Ayoko ng hanggat maaari, no, katabi ng kusina ay CR, at least ng main na kusina. So ito ay Understandable. parang espasyo sa pagitan nung dalawa. Alam mo yon. Ayoko lang talaga nung, ewan ko, arte ko lang ba siguro, naririnig ko yung flash habang nagluluto ako doon. Hindi, tama naman. Di ba? Tama rin naman yun Tama eh. Oh. Yan. So, ganun pa rin to. Kung ano yung CR sa baba, ganun pa rin naman. Uy, sir, okay ka lang. O, tama nga naman si Ninong Rai. Medyo unappetizing nga naman. Pagtatabihin mo kung saan nagsisimula yung pagkain, dun sa kung saan humahantong yung pagkain. So, as much as possible, iniiwasan ko rin magkatabi yung kitchen at ang CR. Now, pag binalikan natin yung kanilang CR, makikita natin na yung pintuan ay full na frosted glass. Now, isa sa effect ng mga glass doors sa CR ay may hiyang jumebs dyan yung mga bisita kasi upo ka pa lang, every time may makita kang gumagalaw dyan sa glass door ay may hiya yung inyong brown suman at babalik na siya. But aside from that, yung mga gantong klaseng glass doors for your toilet and bathroom makes it less claustrophobic sa loob. And pag nasa labas ka naman ng CR, ay alam mo pag may gumagamit. Usually, pag naka-on yung ilaw, it means it is okupado. Yun nga lang yung mga gantong klaseng doors ay hindi siya ganun ka-acoustically treated. And pag nag-flash ka, maririnig yun sa labas. And speaking of flashing, isa ito sa pinakamalaking contributor sa bill nyo ng tubig. But not to worry dahil meron tayo yung tinatawag na ULFs or what we call ultra low flow toilets. So typically 6 liters ng tubig ang ginagamit ng ULFs kada flush. Pero may mas matipid pa dyan, my dudes. Sa 3 liters ng tubig kada flush ang Posi Sully 3L water closet,
is a smart choice. Speaking of smart, yung ibang fixtures ng Posi ay may smart features din. Like may aerators ang kanilang mga faucets at shower heads. Para siyang avatar, kumbaga pinaghahalo niya yung air with water and ang effect niyan ay same pa rin yung water pressure niya at banlawing efficiency all the while using less water. And it also prevents splashing. At maliban sa tubig ang matitipid, ang value ng Posi fixtures exceed their price tag. Not to mention, madali pa mamili sa Posi kasi marami silang designs at complete sets ng bathroom lavatories, water closets, and fixtures. And lahat ng ito ay exclusively available sa Wilcon Depot. Ito ang main na kusina natin. Ito yung harap. Yes. Ito yung stainless na nakikita nyo. Tapos, so mas malaki talaga siya. Mas malaki siya ng konti nice. dun sa current na kusina. Pero gagayahin namin pilit yung aesthetics. Yung feel. I lahat. see. Kasi kita nyo, may nakapinta na dito. Kasi lalagyan ng bintana yan. Usually, yung mga firewalls, hindi nyo pwede siya lagyan ng basta-basta bintana lang. But there's an exception. Meron tayo nung tinatawag natin na fire-rated na glass blocks. Now, depende dun sa zoning or saan nakalagay yung structure nyo, ay yung mga firewalls, usually may rating yan kung gaano siya katagal dapat kaya niyang i-withstand ang isang fire. So, meron naman tayong mahanapan ng mga glass blocks na meron silang fire resistance rating. But before doing that, you should always consult dun sa inyong mga building authorities or sino ba yung nag-i-issue ng mga permits at pati na rin dun sa fire department because usually, bago magka-occupancy permit ay dadaan pa yun sa fire department. Highly dependent yan dun sa area nyo at sa mga building officials. Napakalaking bagay na to. At least para sa akin, sobrang laking bagay. Sobrang laking leap forward nito na magkaroon na ng isang dedicated na space at hindi na... una sa lahat, hindi binabaha at hindi na nakikigamit sa likod ng bahay ng nanay ko. Alam mo yun? Ang laking bagay na mag-move out ka di ba? Yeah, tama. Tama, Ninong Ray. Napakalaking bagay nito. And congratulations sa'yo, Ninong Ray. And sa'yo rin, Sir Anjo. More projects to come. And with that being said, do not forget to like this video kung ayaw nyong mapuno ng brown suman yung buhay nyo.